So, let's say meron tayong constant multiple property. Yung kaninang ginawa ko kanina. So, meron tayong number 1, constant multiple. Pag constant multiple guys, edi may variable na tatas yung may siyang formula na. Siyang variable tapos constant tsaka multiple. So let's say meron tayong summation, then yung constant yung C natin, then A sub 1 or yung A sub I yung formula, where I is equals to M then N. Yan, ganito yung jura. So bali yung ginagawa lang naman dito guys, yung constant pwede mo yun ilabas, then kunin mo yung summation ng may formula mo. So magkakaroon ka ng A, then pangit ng summation, then I equals to M. Kumbaga ito lang yung gagamitin mo. Pero pwede mo siya i-direct like katulad ng ginawa natin kanina. Kunyari merong ganito example. Then meron tayong 5i. Pwede mo naman siya i-direct like start ka sa 1 then hanggang makapunta ka ng 3. Yung ginawa ko kanina. Pero pwede mo naman siya ilabas mo na yung 5 then dito ka na lang sa 1 sa i mag-substitute. Pwede naman yun. Pares lang naman. Which means pwede ka magkaroon ng if I is equals to 1. Yung ginawa ko kanina, magiging 5 times 1 lang siya. Then magiging 5. If I equals to 2, magiging 5 times 2 lang. Magiging 10. Then if I equals to 3, magiging 5 times 3 equals to 15. Then tsaka mo siya i-add. So pag in-add natin ito lahat, magiging 30. Ito yung sagot natin. Pero pwede rin siya, ang gagamitan mo siya ng properties. So yung constant mo is 5, lalabas mo lang yan. Then multiply mo siya sa summation ng etong I. Tapos I equals to 1, then 3. So balik dito ka na mag-substitute. Kumbaga, magkakaroon ka ng 5 times if I is equals to 1, magkakaroon ka ng 3. So magiging 3 doon. Plus if I equals to 2, substitute mo lang dito. So 2 pa rin. Magiging 2. If I equals to 3, magiging 3 pa rin. Ay, 1 pala to. Naduduling na ako. Magiging 3. So magkakaroon ka ng ganyan. So 1 plus 2 plus 3 magiging 6. So magkakaroon ka ng 5 times 6, which is 30 pa rin. So ito yung constant multiple. Ibig sabihin, pwede mo hiwalay yung constant or pwede mo na rin siya isama. Pares lang naman yun. Pagsamahin nyo na lang yan. Gets yun. So try naman natin yung sum and difference. Gets yun, di ba? So nakuha yung 3 tsaka yung 5. Ha? Kuya, bakit pa iba yung way ng pagpa-factor? Series to guys, di ba pag series plus yun, five times 1 yan, 5 pa rin. Ito yan eh. Then 5 times 2, 10. Then 5 times 3, 15. Kasi pag series guys, i-add mo to lahat kung nakuha mong sagot. Anyways, ganyan siya ginagawa. So sum and difference. So kapag sum and difference, ibig sabihin pwedeng plus, pwedeng minus. Okay? So ito yung formula. Pero ganun pa rin gagawin. Like pa-plug mo lang naman yung I kung mayroon. So pwede mo yung pag-iwalayin. Like magkakaroon ka ng summation. Ang pangit talaga ng summation. Tapos N. Tapos I equals to M. Plus minus.
pa-evaluate nga nito. Saan gagawin? Wait lang. Tingnan natin muna to. So let's say meron tayo nun. Ito yun naman yung formula natin. Pero madali lang to guys. Siyempre gawin na tayo ng example. So pwede mo siya i-direct substitute. Pwede mo rin pag-iwalayin. Like magkakaroon ka dito ng, diba sum yan kasi plus. So magkakaroon ka ng I, then plus yung summation ng, pares lang yun ng 2 natin. So constant to guys, yung ginawa natin kanina. Di pwede mo ito i-multiply lang, then i-add mo siya sa kabila. Dito pala may sagot ka na kagad eh, kasi alam natin yung sagot natin dito is 3 times 2 lang yan, magiging 6. Then i-add natin siya dito. So basically kapag ginamitan natin to ng I is equals to 1, ito magiging 1. Then if I is equals to 2, ito magiging 2. If I is equals to 3, magiging 3 lang. Then magkakaroon ka dito ng 1 plus 2 plus 3, 6. Dahil naka plus sila, edi pag-plusin mo yung dalawa. So magkakaroon ka ng 6 plus 6 is 12. Ano siya ginagawa? So pwede natin siya i-direct dito. So babalik tayo dito. Kung direct sa formula pwede rin. Like magkakaroon ka ng if I is equals to 1. So magkakaroon ka ng 1 plus 2 which is 3. Wala, mali yata ako guys. If I is equals to 2, so magkakaroon ka ng 2 plus 2 is 4. Then if I equals to 3, then magkakaroon ka ng 3 plus 2 is 5. So 3 plus 4 plus 5, 12 pa rin. So ganun yung pattern. So basically kaya mo siya i-direct substitute yung variable. Formula kasi to guys ng sequence or ng pattern. Tingnan may 3, 4, 5 ka. So 3, 4, 5 basically ito arithmetic. Kasi hindi naman to naka, diba yung geometric naka raise to something. So kabig sabihin yung common difference nila 1 lang. Pwede mo gamitan ng formula. Ala, hindi ko yun alam, Magnolia. Si engineer ang nagtuturo ng ganyan dapat. Grabe naman si Sir AJ. May tanong ba? Pa-evaluate. Eto. Paano gagawin? Cubes siya Sir AJ, no? So yung guys sa sum tsaka sa constant. Base pero yung pinaka bottom line yan. Tinasubstitute lang yan lahat. Then pag nakuha mo na yung mga sa mga terms, edi plus mo na silang lahat. Ayun ang sinagutan ni Sir AJ. Ano ba yung 729 pag kinube root? 9? 9 times 9, 81 times 9. Ang galing naman ni Sir AJ. Galing nga. O tama. Factored form. Cube of binomials. Ay hindi. Difference of 2 cubes pala. Turo ko na yun eh. Sa kabila. Ito pakita ko sa'yo. Marami na akong natatopic guys. Siguro dagdagan ko na lang ulit. Nasa ano yun eh. Nasa tawag dito. Nasa factoring. Ano. Saan na ba yung factoring dito? Ito sa special products. May nag-post nga ulit ako. Nandito yan eh sa mga ano. Sum of 2 cubes. Tsaka difference of 2 cubes. Nandito yan na parte. Yan nga kagad siya. Tsaka yan dito rin no. Report. Uya padagdag po sa white. Oo. Ipa-plug ko yan mga. Ito. Ano pa ba? Next na ito is constant term. Actually ganoon lang ginagawa guys. Like
direct substitute lang lagi. So yung constant, ito yung constant, minamultiply lang natin. And constant multiple, may variable na nakasali. Pero yung process nila guys, ganun pa rin. Like, i-substitute mo lang. Ayun lang mga properties. 3. Sin constant. Nasaan ba si sin constant? Ito. Left side. Ito. Pero pwede mo to kunin guys kung kunyari may ito na yung given mo. Kaso sum naman to series, big sabihin hanggang dito lang siya. Kumbaga finite. May endpoints. Pa-plug-plug lang. Ganun lang kadali summation. Pero may case to hanapin mo yung formula gamit yung pattern. Turo ko na yun eh. Diba sa arithmetic. Kailangan mo lang naman ng a sub 1 tapos yun. Common difference. Ano gagawin sa sin constant? Centroids, ano yun? Nicole. Paano yan? Saan yung centroids? Sa P6 yata yun eh. Sa science. Hindi ko alam. Oo. Ganun lang yung concept nun. Basta, eto, pag constant. Sige na, tulog na kayo. Yan naman kayo eh. Ay, joke lang. Hindi. Nagda-dramain. Pero ganun lang yung process nun guys. Like, substitute lang. Gets na yan. Ano pa bang pwede mangyari sa segmentation? Wala naman eh. Yun lang naman yung process nun guys. Pero, ganun. Wala na? Wala na pala eh. Saan sunod natin? May magandang manoodin na anime. Natutulog eh. Pag di ako makatulog, nanonood ako anime. Isa pa pang example sa left side. Ito yung example niya na isa. Ito na ba yan? Ito. Nyari 2i naman yung formula. I plug mo lang yung 1, 2, 3. Pero nag-start to sa 1 guys. Magkatapos ka sa 4. Sabihin start ka sa 1 hanggang 4 lang yan. Kung ganda naman. Pero pa-plug mo lang din yan. Then i-add mo na. Then kapag naman eto. Like, diba k-squared siya? Plus 1. So magkakaroon ka dun ng formula. Pero nag-start ka sa 0. Ibig sabihin. So from 0. Diba yung k may 0. Then hanggang 4. Ay hanggang 3. Kasi 3 yung upper limit mo. Ito kasi magdi-decide kung hanggang saan ka mag-end. Hindi siya number of terms. Kumbaga, nag-start ka sa 0. Sabihin may 4 term ka hanggang makapunta ka ng 3. Pero kung nag-start ka sa 1, edi hanggang 3 ka lang. May 3 terms ka lang. Baka ganun siya. Kunyari, ito naman. Kung ito naman, start ka sa 2, makarating ka ng 5. So, galing sa 2, 3 yung sunod, 4, tsaka 5. Then, plug mo lang siya dito yung may variable. Then, tsaka mo na sila i-add. Ganoon lang siya ginagawa.